Hi guys! Ngayon naman i-share ko sa inyo yung iba't ibang characteristics ng mga company na nag-o-offer ng stocks na maaaring maging guide bago kayo mag-invest. So, umpisahan natin sa growth stocks. Ito yung mga company na merong growing earnings and revenue na faster than other industry and overall market. So, common dyan is si Ayala and SM. Next, yung income stocks. Ito yung nagpipay ng regular dividends and offer high yield that may generate income and most overall return. Ang example natin dyan ay yung mga real estate. Pangatlo, defensive stocks. Itong mga company na to ay, ang example natin dyan is yung mga pharmaceutical, mga food, and yung Meralco and mga internet providers. Kasi they remain stable during the various stages of the business cycle. So, nakita naman natin noong pandemic. Ang daming naapektuhan, pero sila stable pa din sa pagpo-provide ng business. Therefore, yung stocks nila is stable. And yung opposite nun is si cyclical stocks. Ito yung sensitive to business condition and strongly tied with the economy's performance. So, ang example natin dyan is si travel industry. And yung speculative stocks kung tawagin, ito naman yung na high risk relative to any potential positive return. So, ang example natin dyan, si mining. Kasi nagbe-base siya sa mga legalities kung saan kung ano yung naging decision ng current administration na nakaupo, affected sila. So, high risk sila in terms of mga policy ng government. And lastly, yung blue chips. Ito yung pinaka-common. Kasi, ito na yung mga well-established companies na meron ng proven track record and daily trades in higher volume. Kung saan, ang example natin dito is si San Miguel, si Jollibee Food Corporation. Sila yung most common na nagagamit in terms of investment. So, pagka merong napag-usapang investment, tinatanong kaagad natin, or yung stocks, tinatanong kaagad natin, blue chips ba yan? So, ayun lang guys, for more investment information, follow nyo lang yung Learn Financial Literacy. See you on my next video. Adios!